Yo, good morning mga Rehan Attics. I'm check. Alas 5, ang madaling araw. Ayusin lang natin yung yung gagawin natin content ngayon, yung dala natin kahapon na scrap ng ng pinagboneless ng bangus. So, yun. Yung inaalis na na panagboboneless ang bangus, inaalis yung pinakatinik niya. So ang ginagawa ko, usually hinihingi ko to sa mga kaibigan namin. Kasi may nakapagturo sa akin na kung pwede itong himayin, i-short, ibig sabihin kukunin natin yung yung natitira mo laman. Tapos yung manggagaling na laman dito is gagawin nating sa lumpiang isda. I-prepare na natin. Hugas muna tayo ng kamay. Prepare natin ang mga gagamitin, guys. Bali, ito yung wrapper. Tingnan mo. Kung ano mga nagam mo. Hindi, yung plastic na ilagay mo muna dito yung chopping board at saka kitchen board. Ano ako sa plato? Yan guys, Yan yung pinakagitna ng bangus. Yung inaalis po nagboboneless. So makikita nyo, napakarami pang natitirang laman. So ayan yung kakayudin natin ng kutsara, ipunin natin din. Kasahogan natin at gagawin natin lumpia. Kaya ipamimigay natin doon sa mga kaibigan natin na may gusto. Kasi napakarami nito kung sasaraminin lang namin. Masarap din to guys pagka yung nakayod, pwede rin gawing kinilaw. Ito naman nakalagay sa rep. Kahapon natin ito dala. Ito ang lahok niya, red bell pepper, carrots, tawag dito neng singkamas, sibuyas, bawang, tsaka ito na ba ito, celery, tsaka celery. So guys, yan, prepare natin. Gagayat muna tayo. Maya-maya natin isingin siya si Hana. Galay.
tayong tinda ngayon guys, pahinga, kaya gagawa tayo ng content. Kailangan mag-upload. Wala pa tayong filler. Maulan guys, maulang umaga. May bagyo. Ito malayo. Wala tayong signal na yun ah. Singkamas. Guys, no, nakala ko kung bakit may mga humihingi nitong mga tinik. Akala ko ginagawa lang ng patababa sa lupa, binubulok, ginagawang organic fertilizer. May nakapagsabi sa akin na ito kinakayod lang pala. Sinubukan ko. Dati nung hindi pa kami nag-vlog, malimit ko itong gawin. Nagdadala ko lagi, kasi lagi ako laging maraming dalang ulam. Nababa ko sa yung nagbibigay sa akin sa palengke. Tumutulong ako habang wala pa yung kalakal namin. Pagka yung mga katabi namin, mga kaibigan, tinutulong sa pagbubuhat, sa paghihila. Kasi doon, kunting alam nga namang hihingi lang tayo ng hihingi ng ulam. Tutulong ka rin pagka yung kailangan nila ng tulong. Kasi ako, hindi, palibasa mga matatagal ko ng kasama. Kung nakita kong meron ako may tutulong at hindi pa naman ako busy, tinutulungan ko kahit hindi sila humingi ng tulong. So, nasa ganun, pagkakatapos, binibigyan nila ako ng ulam. Sobrang dami. Kaya lagi ako may dalang timba, guys. Ginagawa ko, hindi ko pinagbibili yun. Minsan, dinadaan ko sa tatay ko sa Manila. Or, dito, dinadala ko dito sa amin, sa looban, nung lumipat kami dito. Napakahirap ko ng buhay. Ginagawa ko, iniuuwi ko, pinamamahagi ko.
Yung mga tinik na yan, ginagawa ko. Yung kaibigan ko, si Noli Boy, si Tulio, shout out sa iyo kaibigan. Siya ang taga-Himay. Ginagawa namin, either isa totorta or Shanghai o kinilaw. Isang beses nagdala ko ng halos isang plastic bag na malaki. Halos ganito kadami, kagaya ng dala natin. Bali yung napili natin, yung nahirang natin galing sa tinik, is kulang-kulang 1 kilo. Gano'ng karami yung puro laman na yun guys, wala nang tinik, malinis na. Sabi ko, isang beses sinubukan namin Shanghai. The best, sarap. Sana magaya natin ng timpla. Ayaw mo ba manggayahin ng timpla ni Isa na rin? Inaano ba ginigisa pagka halbos mo na lang. Pagkalbos, sa kalalawan. Anyway, katulong naman natin si Mrs. Pilipis. Hindi na ako nag-gloves, wala namang hugas ako maigi ng kamay, naligo muna ako para sigurado malinis. Mekos-mekos na to. Kanina pa ako gising guys, sanay ng mata ko na. Kasi alauna kami umalis pagka yung titinda. Kasi sa ano pa kami nagtitinda? Sa Alfonso Cavite. Bahay namin yung tricycle na nakita nyo sa vlog na nililinis namin. Kinanay Marlene yun. Yun ang pinaka-service namin pagpunta doon. Pag-uwi. So, naalis kami dito ng mga 1:30 o bago mag alas 2. Dumadating kami doon ng it takes almost 1 hour and a half. Mababa pa. Depende sa panahon. Pagka maulan, dahan-dahan ang takbo namin. Kaya mas maganda umaalis kami ng maaga, ganun din naman. Mas maganda yung gumising ng maaga para dahan-dahan sa pananakbo dahil ang kanlubilo namin, puro truck. Bago malinig pa man din ang aksidente. Kaya sanay na ako na magising ng ganitong oras. Ganitong oras talagang gising na. Kung nagising ako ng mga bandang alas 12, alas 11, wala na. Ilaw na ang tulog. Kaya ang ginagawa ko noon, hindi pa kami nagbablog, pagdadating ko, hindi na talaga ako naggagala. Umayaw na ako sa barkada eh. Ayaw ko na rin ng masyadong inom. Occasionally nainom naman ako. Pero hindi malimit. Pagka nayaya ka, may okasyon. Pero yung alam kong may tinda, hindi, kasi nahihirap din ako, tsaka isa pa, nakagalit si nanay. Si nanay, siya kasama sa pagtitinda. Dahil siya na lang dapat ang nagtitinda. Ako ang gumagawa ng paghila, pagpapak namin ng mga order ng restaurant, paggagayat. So ako nang gagawa noon. Kasi matanda na si nanay, bago ngayon sa akin din pa. Yung guys, nanay kong yung tinatawag siya si Nanay Marlene, yung nakita niyo isang beses na yun ako sa vlog. Sinamahan ko magpagamot. Hindi talaga siya yung biological mother ko, ibig sabihin, tiyahin ko siya. Pero ang kadugo ko talaga yung kanyang asawa. Yun ang kapatid din ng nanay kong tunay dyan, nasa sakan ko. Panganay ang nanay ko. Patatlo ang tatay Udik. Pero guys, yung ipinakita sa akin ng Nanay Marlene is tinuring niya ako na parang anak. Sabi ko, Nay, habang nabubuhay ako, tatanawin ko malaking utang na loob sa iyo. Yung ginawa mong pag-akay sa akin kasi nung galing ako sa Italy, nag-waiter ako, pero mahirap. Marami akong pinagdaan ng hanggang sa lang yun, niyakag ako nung masira kong pinsan, Wilson. Siya ang unang magsama sa akin, lumaglako, ng isda. Tapos doon namin kinukuha sa palengke sa Alfonso. Request ko kasi doon na kami namamakyaw. Then, pagkapakilaw namin, tiginda namin doon yung matitira,
habang pauwi, inilala ko. Yun, doon ko na-discover yung talent ko sa pagtitinda. Natuto ako. Yun ay binuhay ko sa, sa mag-iina ko sa mga anak ko. Dito sa dalawa. Kaya kung papala rin si Rihanna May, maraming salamat nga pala kay Sir Dumplings at sinama niya si Rihanna May sa challenge sa Kubunuto. Kasi ang balak talaga namin, nung nag-umpisa kami, ang goal na namin, kasi nakikita ng ni Rihanna May lalo na, sabi ko na, tamang-tamang niyakan ka ni Ate Jessa, tinanong ko, dahil sinabi niya sa akin, Papa, tinanong ko ni Ate Jessa kung gusto ko daw mag-vlog. Kasi yung kaibigan niya, si Angelica, kaibigan niya rin talaga noon pa, bago pa mag-vlog. At yung nanay niya, kumari ko, si Badigay. Gusto rin daw niya subukan ng pag-vlog. Sabi ko, sige na, baka malay mo. Makakuha tayo ng may mabuting puso ng makapansin sa atin na bigyan tayo ng tulong. Hindi mo masama magbaka sakali guys, di ba? Talagang namin, magkameron kami ng kahit dati owner ang ginagamit ko, mas komportable. Pero kung anong ipagkaloob, kung anong makayanan, kung pala rin kami itong challenge dito, sana itong mga ginagawa namin pag-vlog. Basta kung ano maging pera, aadika muna kami ng ng hanap buhay, panghanap buhay na sarili namin. Kasi ang balak talaga namin is, ako matulungin tao ako mababa kalooban ko. Ayoko nung minakikita lalo mga bata na nagugutom. Kasi ang hirap bilang isang magulang na makita mo ang mga anak mo Kasi ang bata, minsan lang maging bata. Pag nalampasan na nila yung childhood nila yun, hindi na natin pwedeng ibalik yun. Kaya, dahil ako nung bata ako, halos lahat. Kung anong gustuhin ko na, kukuha ko dahil bunso ako Mga kapatid ko, nung mga panahon, 10 years ang gap ko dun sa sinundan ko kay Ate Ana na nasa sa Italy. Shout out sa iyo, kapatid. Ingat kayo dyan lagi. Yung sinundan ko is 10 years ang gap namin. So, bata pa lang ako, mga na sila, mga high school, hanggang sa nagkasama kami sa transfer ako sa Manila. Dahil wala na akong makasama, ang tatay nagtatrabaho, ang nanay nasa Italy. Yun, natuto akong bata pa lang ako, malakas na loob ko grade 3 pa lang ako. At tinuruan ako ng kapatid ko na mag-commute sa sa bus. Sakay sa bus. Kailangan natin mahaba ang vlog. Dahil kailangan, makaisang oras ba? Kaya naman 40 minutes, 30 minutes. Thrill seeker ako dahil sabi sa akin ng nasira kong ama, kung kaya ng iba, kaya mo rin. Kaya mo lahat ng bagay susubukan mo para nalalaman mo kung ano magiging resulta. Paano mo malalaman kung hindi susubukan? So, yun ang naging mentalidad ko bata pa. Kaya, sa mga dadating na vlog, kukwento ko pa kung ano mga naging trabaho ko, lahat ng nakaraan ko, maganda man o mabuti, kukwento ko sa inyo guys. Sa pag pinala tayo, bibili tayo ng tricycle man lang na para hindi naman iiwanan ko si nanay, hihiwalay ako kay nanay, hindi na ako maglilibor kasi pag labor 700 guys ang sahod ko. Hindi araw-araw yon, every Sunday, Monday, Thursday at Saturday. So bali 4 times a week. Dati pa kami, dati ang Martes at saka ang Biyernes, natinda kami sa Mendez kaso nalalayo na si nanay. Tsaka pangit ng bilihan, so 4 na beses na lang tinda namin. Yung 700 lumalaki na pangailangan ng mga bata, malaki konsumo, hindi ka siya, so kailangan talaga wala naman basta-basta mahinga ng tulong bukod sa kapatid kong babae si Ate Ana, lang talagang kailangan sa kanya ako nakakahingi ng tulong. Kailangan manap tayo ng iba pang alternatibong mapapagkitaan ng dadagdagan ba yung kita natin araw-araw. So sabi ko,
yung magiging kalalabasan. Alam mo, salita ko ng salita dito na hindi nakaplay. Ano yun? Wow, mali. Parang, guys, kung dati naninibago ako, pero hindi ko masanay. Ano, May? Gising na ikaw. Dapat sasama kami, no? Dapat may content kami sa dagat. Sasama kami ni Rihanna May sa, ano, sa Tolit, sa pamamante, no? Kaso guys, may ano, nakaulan. Kaawa ba yung mga bata? Mga bata nagugutom, gustong kainin, hindi makain. Kaya guys, bala ko nga, tumulong. Sabagay, yung makikita yung gagawin na tulong, pagbibigay ng pagkain, ng kunting bagay ba na alam kong makakatulong. Yung talagang balak din namin. Pero unahin muna namin siyempre yung para sa amin, yung para maging stable yung hanap buhay. May stable na pinagkikitaan. Then pagka stable na kami, yun ang para charity works. Tutulong tayo sa mga dapat tulungan. Pero hindi yung tulong na pangmatagalang tulong na aasa na lang sila sa tulong. Tuturuan natin silang bibigyan. Halimbawa, kung pala rin tayo, kami ni Rihanna May, kami sa ginagawa natin. Yung tulong na gagawin namin is yung makubuluhang tulong, hindi yung aasa na lang sila na sa bigay, aasa na. Kasi pagka ganun, parang tinuturuan mo ang tao maging tamad eh. Aasa na lang, hindi sila magkahanap buhay, aasa sa tulong pagka yung so tuturuan natin mangisda, sabi nga ng kapatid ko, teach them how to catch fish. So meron silang kakainin. Hindi yung bibigyan mo lang sila ng bibigyan ng isda. Turuan mo silang manghuli ng isda para mabuhay. Kasi pag nasanay ng ganun, pangit din. Kaya ganun ang gagawin namin. Kung pala rin, bibigyan natin sila ng pagkakataon. I-share natin yung mga blessing na ibibigay ni Lord. Panginoon, pagkakaloob. Kasi hindi rin naman namin hangad yung sobra-sobrang marangya. Yung sakto lang ba? Hindi nagugutom, nakakatulong ka, wala ka inaapakan tao. Ayos yun. Ayos na yung ganun. Hindi ako nag-expect ng maraming buhay. Gusto ko lang masaya. Walang problema. Kasi yung aligayahan, pamilya, hindi kayang ibigay ng pera yun eh. Guys, maniniwala ba kayo nung elementary days ko hanggang high school, sakristan ako. Giling ko daw sa simbahan. Kami nung pinsan ko si Arnel, shout out kay isang papi, Arnel Ayala. Nagsakristan ako diyan sa Bukanan dito sa atin sa shopping. Dami. Kasi sayang naman buhay ko kung ilalahat. Kompleto sa sangkap, action, comedy at drama. Kaya nga lang, kailan naman hindi ako naging bida. Laging api. Hindi. Joke lang. So guys, itong tinitira namin bahay na to dito sa amin, sa kapatid ko to, tsaka doon sa kanyang ex-husband. Hiwalay na kasi sila eh. Kung ano man dahil, hindi ko alam po. Pero tinatira muna kami dito kasi may problema doon sa amin. Hindi ako nakukompromiso sa mga bata. Tsaka huwag natin pag-usapan. Wala man.
Focus tayo sa solusyon ng problema, hindi yung problema, yung solusyon. Guys, pasensya na kayo sa boses ko, talagang ganitong boses. Husky. Ito si Vincis, siya naghihimay ng ng rapper. Mamaya, hintayin natin si Rihanna May. Tulungin natin siya sa habang nagla-live. Live kami maya-maya kasi kailangan sa challenge. Kailangan palaki ng revenue. Malaki ng revenue eh. Salamat sa mga nagpapakulay, sa nagbibigay ng tulong kay Rihanna May, sa suporta. Maraming salamat po. Siya na ka, nagpuputol-putol ang mababa ang memory ng cellphone. Bahala na lang ating editor mamaya sa Yan, naiiyak ako. Unang sahod natin, may paglalagyan yun. Titinda sila ng almusal sa umaga. Pero sa harapan ng mga nanay Marling, sa harapan ng garaheng pinag-ano natin, pinaglinisan natin ng tricycle. Kasi pag dito sa looban, ito ka, looban lang makakaala. Nakakaiya. Tinik, hindi nyo akalain may makukuha pa pala tayo sa tinik. Kasi di pong tuloy na iiyak, gawa ng sibuyas. Ating chief editor si Rigo, shout out sa aking anak, tulog pa. Tulog pa, guys. Si Rihanna doon sa taas. Sa balita sa Channel 501.
Lakas mo. Tang ng flood control yan. Kasuhan na agad. Pagka normal na tao, magnanakaw, kulong agad. Guys, hindi mahirap ang Pilipinas. Sobra lang, daming buhaya. Ayan. Lagi niya sa kumukulong langis. Ito mga diskayang niya. Shoutout nga po pala kay Sir Raponsky. Maraming salamat po sa laging pag-support at pagtulong. Looking forward sa next year. Sinabi nyo papasyal kayo dito. Yan yan. First time daw niya na makarating sa Batangas. Nagkasama daw sila sa Pilipinas. Bali guys, siya ang nagbibigay ng inspirasyon sa amin na umasa kasi yung naka-live kami kahapon. Sabi niya kasi talagang walang kalaban-laban si Rana kung dadahanin sa mga nagpapakulay, yung mga tumutulong. Kasi matagal yung dalawa, kumbaga sa mga veterano na eh. Bago si Rehami ay isang amateur. Bago wala pang masyadong mahihain pa. Hindi ko tulungan, kaya napilitan ako mag-take over po minsan. Kaya binago namin yung pangalan. Hindi ako mag-alala, tutulungan daw ni si Rehami. Sana nga po, maraming salamat po. Hindi pa man nangyayari. Papasalamat na po ako sa inyo, Sir Raponsky. Ingat po kayo lagi dyan. Shout out po sa bibi nyo. Nangyari sa isang yung nilinis kong nagpapasarap dito yung lasang kamay.
kasama rin ba ang tangkay dito? Oo. Bitayin na yung mga yan, mga blood control na yan. Kung hindi na booking, papasasa, yayabang nyo. Pinapakita pa, pinagmamalaki pa na ilan ang sasakyan niya, si Diskaya. Kaya daw niya binili yung Rolls Royce dahil sa payong. Pala yung, buti na lang, dumating si Kong Libiste. Kamali sila ng sinuhula. Diyan nagkumpisayin nila. Dapat lifestyle check lagi. Kasi doon pala kita mo eh. Sa Magaling din papasok din. Hindi ako mahirap. Meron din, pagdaling man na. Hindi na mahirap din. naglagyan naman yung putulin nila. Hindi na. Dinig. Ganitong pag-alis. Nakakayo din ang kutsara. Nakakayo din natin ang kutsara. Ngayon nakukuha ang laman oh. Pwede. Isipin niyo kung gaano karami nakukuha natin laman. Ano? Ito hindi natin ito binili, hinihingi lang ito, may nagbibigay ito sa ating mga kaibigan. Ito galing to kay kay Paring Redel, pare shoutout sa kaibigan kong magbabango sa tilapia. Taga Laurel. Maraming salamat sa biyaya. Okay na.